Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko pumawari kung ano ba ang ipinaglalaban ng ating mga ilang senator na kung saan lantaran yung pagkakaroon ng kampi-kampi dyan sa Senado na kung saan pumapasok na po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Papaano tatakbo ang impeachment na kung saan ang gusto natin malaman yung katotohanan sa lahat ng pangyayari na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Pero itong mga tatayong ilang judge dyan, anong katiyakan natin na gagampanan nila ang kanilang tungkulin na kung saan open po sa ating na lahat sila ay favor kay VP Sara. Nangyari na nga lang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Lantaran nilang pinagtanggol si Bato na kung saan may mga nagawang mali pero nagiging bulag sila. Ano nga ba talaga ang stand ng mga senador? Ang biglaang pagbabago ng liderato sa Senado mula sa pagpapalit ng Senate President hanggang sa pagbakante ng lahat ng committees chairmanship ay hindi lamang isang simpleng recognition sa mata ng marami. Ito ay isang malinaw at kalkuladong galaw ng oposisyon at ng bagong mayorya upang magsilbing proteksyon para kay Vice President Sara Duterte laban sa abantang impeachment. Malinaw ang hinala ng publiko. Ang 13 senador na bumuo sa bagong alyansa ay tila mas tapat sa pamilya Duterte kaysa sa bandila ng Pilipinas. Ang mga senador na ito ay kinabibilangan nina Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Amy Marcos, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Alan Peter Cayetano, bagong Senate President, Senator Pia Cayetano, Senator Chis Escudero, Senator Loren Ligerda, Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta. Ang koalisyong ito ay binabatikos bilang mga tuta na ang pangunahing agenda ay harangin ang anuman pagdinig o reklamo laban sa Vice Presidente sa halip na maging malayang sangay ng gobyerno na nagbabantay sa katiwalian. Ang Senado ay tila naging isang safe haven para sa mga kaalyadong politiko. Hindi maiaalis ang pagdududa dahil marami sa mga kasapi ng bagong mayorya ay may kanya-kanyang bit-bit na isyo. Halimbawa, ang mga pangalan ni Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada ay madalas iugnay sa mga usapin ng flood control project. Sa kabilang banda, si Senator Loren Ligerda ay naharap sa batikos dahil sa isyu ng kanyang anak na si Kong Leandro Libeste kaugnay ng bilyong-bilyong piso multa sa Solar Energy Corporation. Nito ay ang mga bilyar naman ay patuloy na binabantayan din dahil sa mga reklamo sa prime water at mga aligasyon ng land grabbing sa kanilang real estate business dahil sa mga butas sa kanilang sariling mga record. Tila naging estranhiya nila ang kumapit sa pamilya Duterte upang mapangalagaan ang kanilang mga personal at negosyong interes. Ang nangyaring pambababoy sa institusyon ng Senado ay isang sampal sa mga Pilipino. Naghahanap ng tunay na katarungan at tapat na serbisyo, hindi dapat gawing pangpanangga ang mataas na kapulungan upang takpan ang mga kasalanan ng iilang panahon na upang panindigan sa sambayanan. Dapat isuko ni Senator Bato de la Rosa sa nararapat na proseso at hayaang gumulong ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang tunay na demokrasya ay hindi nasusukat sa dami ng kakampi sa Senado,
kundi sa katapangan ng mga lider na unahin ang interes sa bayan bago ang kanilang mga amo sa Davao. Gising Pilipinas!